So ilo no, ngayon no, pag-usapan natin no, tungkol sa mga tao no, na mahilig talaga makipagdebate no. Marami ako nakikita no, ng mga tao no, na may mga ibang halimbawa, itong mga taong ito may mga followers sila no. Pinagmamalaki nila itong mga taong ito na ito raw ay mga matatapang warrior sila sa mga debate no. Hindi nila ipinapangaral ang salita ng Panginoon kundi mas ipinapangaral nila yung pagkikipagdebate no. Kasi nga ipinaglalaban nila ang kanilang mga relihiyon at hindi ang ating Panginoon Kristo. Maraming mga tao na gumagawa nito, no? Mga taong nagpapataas sa kanilang mga sarili. No, natingin talaga nila sa kanilang sarili na every time na mananalo sila sa debate at tingin nila sa kanilang sarili ay sila ay ligtas. Nanghahamon sila sa bawat relihiyon ng bawat tao ng mundong ito. Hinahamon nila lahat, nakikipagdebate. Itong mga taong ito na bulag sa katotohanan at kinukontrol ni Satanas na tulad ng isang puppet ay hindi alam kung ano ang katotohanan patungkol sa salita ng kasulatan o kautusan ng ating Panginoon. Hindi nila naintindihan na nakasulat doon sa kasulatan na ang kanilang mga ginagawa sa pagkikipagdebate ay nakakapapahamak o nagpapahamak sa mga taong nakikinig sa kanila. Napapahamak sila at nagpapahamak din sila sa mga taong nakikinig at sumusunod sa kanilang mga gawa. No? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo no, na ipangaral ang salita ng Panginoon, ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Hindi niya sinabi no, na makipagdebate kayo nito. Ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, pumunta kayo, humayo kayo ng ganito, ipangaral niyo ang salita ng Panginoon. Kung may isang tao, or mga tao, or lugar, or bansa, or bayan, or sino man, na hindi tumatanggap sa salita ng ating Panginoon, umalis kayo dyan at ipagpag niyo ang inyong mga alikabok sa inyong mga paa or saan man, iipagpag nyo. Kasi ang sasapitin nila ay mas malala pa kaysa sa mga sinapit doon sa mga nangyayari doon sa Sodoma at Gomora. So iwasan nyo po ang ganitong mga klaseng tao na laging naghahamon ng mga debate. Iwasan nyo ang pagkikipagdebate kasi ito ay demonic. Kontrolado ni Satanas. Ang mga tao na ganito ay walang pagkakaiba sa mga manok na pinagsasabong doon sa sabungan. At walang pagkakaiba sa mga boxing o patayan o suntukan. Pero iisa lamang ang kanilang pinaglalaban, ang paniniwala at pananampalataya, ang Panginoong Hesukristo. Kung ikaw, nakakaalam ka ngayon sa kautusan ng Panginoon, tapos pinangaral mo ang salita sa kanila, hindi sila nakikinig kasi nga gusto nila makipagdebate patungkol sa paniniwala nila mga bali-bali, patungkol sa mga religion, patungkol sa mga patungkol sa mga paniniwala na opposite sa mga nakasulat sa Biblia, patungkol sa mga rebulto o imahe. Pag na-encounter mo itong ganito, tapos pagsabihan nyo, tapos hindi sila nakikinig at gusto nila makipagdebate sa inyo, umalis na kayo. Kasi nga sinabi ng ating Panginoon noon na kung hindi nila tatanggapin, umalis na kayo. No, umalis na kayo diyan sa kanila. Iwasan niyo po ang pakikipagdebate kasi sinabi yan dito sa kasulatan, no? Iwasan niyo ang pakikipagdebate patungkol sa salita ng Panginoon. Kasi ito ay hindi maganda para sa mga taong nakikinig. Hindi ito nakakabuti sa mga taong nakikinig at sa mga taong gumagawa nito. Ang mga taong gumagawa nito, hindi nila alam na sila ay ginagamit at kinukontrol ng demonyo upang linlangin ang bawat tao. Iwasan nyo ang ganitong mga klaseng tao. Kung hindi nyo imulat ang inyong mga mata at iwasan ng ganito, pagdating ng araw, gigising kayo sa kapahamakan. Maniwala kayo. No? Kung ikaw, mag-aksaya ka ng panahon dyan sa pagkikipagdebate, ipangaral mo na lang ang salita ng Panginoon doon sa mga taong hindi pa nakakarinig sa salita ng Diyos. Kaysa naman mag-aksaya ka ng panahon dyan sa walang kakwenta-kwentang pagkikipag-away na yan. Minsan nga, yung mga member na rin, bababasa mo sa mga comment section o sa mga listener or mga lumalabas ang lahat ng uri ng masama. Lahat ng uri ng mga masasamang salita. Mga kasamaan, mga demonic, yung mga buang ka, tarantado ka, sinungaling ka, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng mga kasamaang salita na lumalabas sa mga bibig, hindi lamang sa mga nagdidebate, kundi apektado ang mga membro nito. Kaya nga sinasabi sa kasulatan, hindi ito nakakabuti sa mga taong nakikinig. Kung ipagpatuloy nyo ito pagdating ng araw, gigising kayo sa impyerno.
Gigising talaga kayo kasi nga ang ginagawa nyo hindi nakakabuti sa bawat tao. Pinagpaaway-away kayo ni Satanas sa bawat puso ninyo. Pansinin nyo ha. Sa bawat puso ninyo, every time na ginagawa nyo yan, may hatred. May hatred, galit sa kapwa. Apektado ang mga member. Halimbawa, ang isang Katoliko laban sa SDA, sa Badista, nag-aaway yan. Nagdebate-debate. Yung mga member or panig ng Katoliko at saka panig ng Sabadista, sa bawat puso nila, nag-aalab na ang galit doon sa kabilang sikta o kabilang religion. So sa ganitong paraan, ang bawat tao nagkakasala sa puso. Hindi ito sila magkakasala sa pamamagitan ng ganyan kung wala ang yung mga dalawang hangal na yan or sino pa mga hangal na yan no, na nagkukunwari ng mga taong religious people ngunit hindi alam ang kasulatan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magkakasala yan. Dahil nga, ginawa nila ang isang kawalang kwintang gawain, mga demonic na gawain, at dahil dito, nagkasala ang kanilang mga followers, nagkasala ang mga members, nagkasala ang kanilang mga listeners, kayo, ang dalawang hangal kayo, no, na nag-aaway dyan, nagdidebate, kayo, ang sisingilin ng bawat buhay at kaluluwa ng bawat taong yan. Every time na yung mga tao na yan pagdating ng araw na mananatili sa Diyos, mananatili sa kanila ang puot ng Diyos. At sa inyo na mga nagdidebate dyan, nag-aaway na kunwari kayo ay mga matapat or matuwid, nagpapakamatuwid kayo sa inyong paningin sa harapan ng Panginoon. Ngunit sa Panginoon, kayo ay karumaldumal at puno kayo ng lahat ng uri ng kasamaan. So tigilan nyo po ang ganito. Iwasan nyo po, kayong mga taong listener, iwasan nyo po ang pagkikipagdebate, iwasan nyo po ang makikinig, iwasan nyo po ang makipaghalubilo, iwasan nyo po ang ganitong mga klaseng tao. Hindi po ito mga tao ng Diyos, mga tao po ito ng demonyo. Ginagamit ito ni Satanas upang kayo linlangin. Alam nyo ang nakasulat, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Kung makikipagdebate ka, ipangaral mo na lang ang salita ng Panginoon upang ang salita ng Diyos, ang kaligtasan makarating doon sa bawat tao. Bakit mo aksayahan ang panahon mo dyan sa mga gawain ni Satanas? Lagi niyong tatandaan, hindi nakapagtataka na ang mga tao ni Satanas ay magkunwari din ng mga tao sa liwanag. Kung ang mga demonyo nga ay kaya magkunwari na tulad ng isang anghel ng liwanag, ano pa kaya ang mga tao na ito? Ang mga tao ni Satanas na nagkukunwari ng mga religious, nagkukunwari ng mga tao ng Diyos. Pero iba ang target nila sa inyo, yung puso nyo, yung hatred itatanim nila dyan sa bawat puso nyo. At dahil dito, kayo ay mananatili sa kasalanan. Sabi ng ating Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway gaya ng inyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa. Bakit ka magtatanim ng galit sa iyong kapwa? Dahil ba na ganito, ganyan? Ay, hindi na tinatanggap. Kailangan magipagdebate ako. Lahat ng uri ng mga kasamaan. Lahat ng mga uri ng mga masasamang salita lumalabas sa kanilang bibig. Yan ang isang bagay na nagpapatunay na sila ay nananatili pa rin makasalanan. Iwasan niyo po ang pagkikipagdebate. Pagdating ng panahon, gigising kayo sa impyerno. 1,000% ang ganyan. Nakatatak yan dito sa kasulatan. Kung ang isang tao, sinasabi ko na, hindi nila tatanggapin yung mga salita nyo patungkol sa salita ng Diyos, hindi nila tatanggapin at gusto nila kayong i-debate. Pagtingin nyo naman na debate ang kanilang gusto at sinabihan nyo lang, mali ang ganito, ganyan, tapos dinidebatihan kayo na gusto tayo, debate tayo. Umiwas kayo sa mga ganyang klaseng tao. Patibong yan ni Satanas. Iwasan nyo po. Kasi hindi yan nakakabuti sa inyo at doon sa mga taong nakikinig sa inyo. Maniwala kayo. Intindihin nyo po ang nakasulat sa Biblia. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.